hindi lang tayo magtrabaho, hindi lang kung ano, kundi for His kingdom. Hello? Alalahanin natin, we are on the right track. Sorry. Huwag tayo mag-expect na ang Panginoon ay mag-stood with us kung tayo po ay pasaway. Hello? Huwag natin na tayo po ay the Lord will stood with us kung di tayo naglilingkod kay Lord. Kasi doon sabi niya, for His kingdom eh. Ibig sabihin, God will stand with us kung tayo po'y nakikipaglaban para sa Panginoon. Tayo naglilingkod sa Panginoon and God will stand with us. At minsan, isip natin, Lord, bakit kaya hanggang ngayon problema pa rin ako? Bakit ngayon ay may problema pa rin ako na ganito? It's because hindi natin nakikita ang kamay ng Panginoon na humahawak sa atin. It might be may tinuturo ang Panginoon sa atin. It might be hindi natin tamang ginagawa ang kaharian ng Panginoon. Ang para sa kaharian ng Panginoon, alam mo, kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tama ka sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. Pero kung naglakbay ka para sa sarili mo, paano ka mag-stood ang Panginoon para sa iyo? No! You cannot expect it, Lord. Para naman sa pamilya ito, pag minsan may tinatanong yung iba, kaya ka nga pumunta ng Israel para nga ikaw magtrabaho. Bakit ako pupunta ng simbahan? You can hear such thing. Di ba may maririnig ka ng gano'n? Kaya nga ako nagpunta dito para magtrabaho. Hindi po natin alam na ang kalakasan natin galing sa Diyos. Amen. Ang kalakasan at ang buhay ng employer natin ay galing sa Diyos. Amen. Ay kung ilalayo natin ang sarili natin sa Panginoon, paano na lang tayo sa saklaluhan ng Panginoon? Paano ang Panginoon mag-stood with us? Paano natin makikita yung faithfulness ng Lord? Hello? Amen. Hindi natin makikita ang faithfulness ng Lord if we will divert natin ang ating landas sa kabilang kanan o sa kabilang kaliwa. Kundi ang gusto ng Panginoon ay para lamang na ang buhay natin ay siya ang malugod. At ang ginagawa natin ay para sa kaharian ng Diyos. And He is faithful at obligado siya. Wow! Gandang word yun Obligado ang Diyos magsaklulo sa iyo. Obligado ang Diyos will stood with us. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Hanggang sa kamatayan ng buhay niya, talagang hindi siya bibitaw kay Lord Alam mo kung bakit? Alam na niya yung buhay sa mundo Alam na niya yung consequences pag nasa mundo ka Noon nga, nakikipagpatayan siya noon na wala sa pa kay Kristo. Ngayon pa kaya? Noon nga, nakikipagpatay siya noon ng mga Kristiyano. Ngayon pa kaya kay Kristo siya? Kaya niyang itaya yung buhay niya para like sa mga Muslims, di ba? Talagang ibigay nila yung kanilang buhay para sa parang yung ilalagay nila yung bomb sa kanilang jacket. Suicide bombers, no? Imagine kung paano sila tinraid, maliit pa sila, na yun ang nilagay sa utak nila dahil alam daw nila, pag sila ginawa nila noon, tatanggapan sila sa langit, may reward sila, yun yung sinasabi, doktrina nila. Pero tayo po'y, hindi tayo magpakamatay when it comes to physical, pero magpapakamatay ito, hindi sabihin magpapakamatay, suicide tayo sa paglilingkod kay Lord. Suicide nga tayo sa ating pag-sponge Di ba? Pawis-pawis pa dito no? Pag ganun ba, tudo ka. Pag nagpiti-piti ka, kulang pang oras mo, may oras pa ako. Minsan, kahit ang eyebag natin gano'n na, para lang magpiti. Sige, magkano yun? Ilang $2 pa, pakamatay-matay tayo. Tapos ang nalalanghap natin ay Clorox. Puro na pag-uwi ng Pilipinas, cancer. Cancer. Diba? Kasi may nalanghap ka, may naimbaga mo, minsan may mga mo. Iba yung cancer. Diba? Magkakasakit na tayo. Kaya yung cancer, kung maglilingkod ka kay Lord. May condition Hello? Palapakan natin si Lord. Diba na tayo magpakaano sa Panginoon? Basta sa Panginoon. Mahirap yung tayo po'y mag-compromise sa mundo. Amen? Kaya nga doon sa tagubilin mo ng ni Apostol Pablo kay be strong in the Lord
O sabi dito, my son, be strong sa verse chapter 2. Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. You therefore must endure hardship as the good soldier of Jesus Christ. Chapter 2, verse 3. Ganun pa rin, ng 2 Timothy. Kasi makakaranas ka pa rin eh. Kasi sa totoo lang, nakakaranas tayong mga problema, pakiramdam natin mag-isa ka na lang. Sa totoo lang ho. Minsan ikaw lang nagkakayod at wala kang asawa at wala kang mga anak mo, hindi ano? Pakiramdam mo mag-isa ka na lang. Kaya dito po kailangan na magiging tulad tayo ng soldier ng Panginoon na malakas tayo, handa, ready sa lahat ng gera at fight. Go, go, go! Hallelujah! Madali lang magsalita, pero pag nasa application, diba? Go, go, go! Minsan ay palang ano. Pero alam mo, sikreto niyan ho, pag kayo gano'n, tumingala kayo sa langit. Lumabas kayo, at mag-ano ka, gano'n at tingin mo yung ano, yung kalangitan. Lord, you are so faithful. Alam mo, imagine ko, pag lumalabas na gano'n, pupunta ako ng garden sa Ima, and then may nakikita akong pillar of clouds. Nakikita ako na imagine kung gaano katapat ang Panginoon sa mga Jewish people, yung clouds. Wow, this is your presence, Lord. Hindi sila naiinitan because of this presence. You know, marami tayong ipaparemind sa atin ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon eh. Right? Right? Amen? So, para-refresh ka, Lord, because sa kadakilaan mo sa aking buhay, nakakastand pa rin ako. Nandito pa rin ako, pinapalakas mo pa rin ako. Kaya walang rason na tayo manghina sa ating paglilingkod kay Lord. Sabi mo sa ikatabi, kapatid, walang panghihina. Magpakalakas sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Kaya meron din dito, sabi dito, engage, soldier of Jesus Christ, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life that he may please him who enlisted him as a soldier. Hallelujah. Kailangan pong magiging loyal tayo kay Lord. Amen. Amen. Pag sabihin loyal, loyal. Pagka sa Panginoon ka, sa Panginoon ka, huwag sa mundo. Nakon? Pag loyal, loyal ka. Faithful ka kay Lord. Walang talikuran. Sabi dito sa verse 5, if anyone competes in athletics, he is crowned unless he competes according to the rules. Hallelujah! Ang Panginoon ay matapat sa kanyang pangako dahil may reward ka if you will, ha? May reward ka, you will be crowned if you will compete. Kasi it's a metaphor eh. Inahalintulad ito sa isang ating buhay ay sa isang katulad ng isang atleta. You will be blessed.